Hi guys! Dr. J sa YouTube at TikTok sa TikTok. Check out yung ating mga accounts na yan. And topic ngayon, stress. So very sikat ang word na stress lately because marami tayong nakikitang medical condition which is related to stress. So yan na pag-usapan. Ano ba yung effect ng stress sa ating katawan? Because ang stress kasi, araw-araw may stress naman, di ba? Actually, stress is a normal feeling. Stress kasi ay normal na nangyayari in everyday life. Paggising mo pa lang sa umaga, pwede ka nang may stressors dyan. Pagtanghali, bago matulog, pwede pa rin may stress. Pero, depende na lang doon sa pag-handle mo ng stress. So, normal yan, common, yung paggising mo pa lang sa umaga, pagpunta mo sa trabaho, and then, malilate ka na, kasi nga mahirap sumakay, traffic, so yan, stress na yan. Pagdating mo sa office, tambak yung trabaho mo, may mga deadlines ka, stress na naman yan. Pagdating sa bahay, may gagawin ka pa, and then, mahirapan kang matulog, so stress na naman yan. And then, the cycle, paulit-ulit yan, daily. So, it's a normal, it's a reality. However, kung ang stress naman ay araw-araw at chronic, ibig sabihin ng chronic, tumatagal na, 6 months na, stress ka pa rin. So, ibang usapan na yan. And, hindi na maganda ang stress kung apektado na yung daily activities mo. So, hindi mo na nagagawa yung regular chores mo, panay ng absent mo sa trabaho, hindi na productive yung iyong mga ginagawa. So, definitely, apektado ka na. So, hindi na maganda yan. May epekto na yung stress sa'yo. So, ano ba yung mga effects ng stress? At para naman malaman niyo, stress na ito, I need to vent. Kailangan ko ilabas ang stress ko. So, number 1, yung mga musculoskeletal pain. Alam niyo yung mga paninigas ng balikat ninyo, sakit ng leeg, sakit ng sentido, yung masakit yung mga shoulder ninyo, masakit ang likod, sign siya ng stress. Ang stress response kasi ng ating muscles at bones nag-spasm. So, naninigas yung ating mga muscles. In that manner, tigas siya, stiff. So, may muscle stiffness. Pag nag-spasm yan, it leads to stiffness. Matigas yung mga muscles ninyo dito sa leeg, dito sa shoulder, at dito sa sentido, sa temporal. No? So, pagdating ng hapon, ayan na. Sakit na yung ulo, sakit na yung batok, akala na iba, high blood, di ba? Sakit na yung dito. So, pagka ganyan na nangyayari, usually, nare-relieve din naman siya. Warm shower lang, at warm compress, pwede nang lumambot yung stiffness na yan. Pero pag paulit-ulit, talagang lagi nang may sakit ng katawan. Number 1 yan. Second, sa puso naman, anong effect ng stress sa puso? Kasi syempre ayaw naman natin ma-stress and then puso yung ating manifestation. Number 1, tachycardia. Mabilis na heartbeat. Ang ibig sabihin, lampas ng 100. So kapag nai-stress, ayan na, kumakabog na ang dibdib. Pag naramdaman nyo yan, yung paghinga ninyo, parang kalahati na lang, hinahapo ka na. Hindi ka naman nag-exercise. Bakit ka hinahapo? Diba? So, nai-stress ka na yan kasi mabilis na. Dok, nagpapalpitate ako. Kumakabog ang dibdib ko at nahihirapan akong huminga. Sabi ng mga patients ko yan. And, pag in-examine naman natin, normal. So, mukhang stress-related. Pangalawa na epekto dyan sa ating puso ay hypertension. So, tataas yung blood pressure. So, kung paulit-ulit yan na mataas ang blood pressure, mabilis ang heartbeat, definitely, you'll end up with hypertension. So, yun yung epekto. And in the long run, hindi siya maganda kasi it can lead to complications like stroke and heart failure. So, yun yung epekto sa puso. Third, sa endocrine. So, ano ba ang nangyayari sa endocrine? Usually, nagkakaroon ng effect sa brain yan, sa hypothalamus, sa pituitary, at sa adrenal. So, ang tawag nila dyan ay HPA axis. Hypothalamic pituitary adrenal axis. So, nag-epekto sa brain,
nagre-release siya ng cortisol. Yung cortisol po, ito yung stress hormone. Tataas yung level niya. Pag tumaas yung level niyan, magiging active ka. So, active palagi, on the go. Nagiging type A personality ka, aligaga, no, hyper. Kasi increase yung cortisol mo. So, parang beating the red light ka lagi, beating the deadline ka palagi. No? Ito yung nagpapataas ng levels mo. Kasi mataas ang cortisol level. Pero, maganda siya kung acute response lang sa stress, yung panandalian lang. Pero, kung chronic na yan, palagi lang araw-araw, tulog ka, mataas ang cortisol level mo, hindi na siya maganda. Kasi, magde-develop ka na ng komplikasyon. Pag mataas ang cortisol level mo palagi, ang nangyayari sa ating mga patient, pagpupunta, Dok, parang pagod na pagod ako palagi. Wala naman akong ginagawa, pero pagod na pagod ako. Parang may chronic fatigue. So, ito po yung epekto sa ating endocrine. And next naman, sa tiyan, ano bang epekto ng stress sa tiyan? Siguro relate kayo dyan, no? May dyspepsia or bloatedness. Laging may kabag. Dok, lagi akong kinakabag, mahapdi ang tiyan ko. So, examinin mo, wala namang dahilan, yung pala stress. And, hindi lang sa sikmura, pati na rin sa bowels. So, nagkakaroon ng irritable. Dok, nagbabanyo ako 3 beses sa isang araw. Kasi, pagkakain ko pa lang, nadudumi na ako. Nagkakaroon ng irritable bowel syndrome, IBS. And isa yung stress sa dahilan yan. So, ito yung mga manifestations ng stress sa ating katawan. And sa next topic natin, paano naman natin mababawasan ang stress? Ano yung pwede natin gawin? Pero ang number one thing naman talaga is identify ninyo ano ba yung nagpapastress sa inyo. You should be able to identify workplace, environment, sa bahay ba? So, yun yung mga bagay. And then, second, do a lot of exercise. Kasi pag nag-exercise ka, lalabas lahat yan. Mabi-vent mo yan. No? 30 minutes pa lang na exercise will be enough para malabas mo yung stress na yan. Okay? And third, 7 to 8 hours of sleep. So, yun yung key dyan. Pero later, we'll go to specifics sa next video natin. So, I hope everything is clear. Malinaw ang lahat. So, kung may tanong medical o may nararamdaman, ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J.